ligawan. Wala, hindi siya totoo kay God. Okay, next. Sige, ayusin ko lang yung paliwanag kay Pastor Dati. Susukan ko. Dahil kasi sinabi niya, ni Pastor Dati, tinanong namin na kung bawal ba yung, pwede ba magkatipan, gano'n nga. So, sinabi ni Pastor Dati, hindi naman masama. Tapos, kasi sasabi niyo, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang, di ba, pwede mamili, gano'n. So, sabi ni Pastor, how about doon sa mga unbeliever? Ganun, tinanong namin, paano pa kaya sa mga unbeliever? So, ang sagot ni Pastor Danny, kasi tinanong namin, how about sa mga unbeliever? Napili nga. Tapos, sabi ni Pastor Danny, ano daw, kung, sabi daw, pag kailangan mo daw i-invite, kasi ikaw may liwanag ka sa salita ng Diyos. Meron ka rin alam patungkol sa Diyos. Siya, i-invite mo kung unbeliever siya. Kung tatanggi siya, sabi doon, iwanan mo na raw yun, sabi ni Pastor Dari. Pero, yung tao na naniligawan mo, tapos, iiwanan mo. Tapos, sabi niya pa, yung, halimbawa, unbeliever yan o believer man, pag i-invite mo sa gawain ng Panginoon, pag umuo siya, ibig sabihin, may liwanag yun, tsaka may design talaga siya. Doon mo tututukan yung, di ba, doon mo tututukan ng training. So sabi ni Pastor Danny, kailangan magpasakop siya. At saka, di ba, si Pablo, tinanong rin namin, bakit si Pablo, di ba? Ganon nga, hindi siya nag-asawa. Pero ang sagot ni Pastor Danny, mapalad pa ngayon walang mga asawa. Kasi, depende rin yan sa sarili mo kung matitiis mo ba. So, parang inaano rin pa sa atin na kung kaya mo bang hindi mag-asawa. Kasi doon ka makakapokus sa gagawin mong pagtitraining sa sarili mo, kung paano ka aabante mo. Pero kung natitiis mo. Pero kung hindi mo naman natitiis, hindi naman masama kumuhaan. Pero sabi doon, yung kukunin mo, yung may alam sa salita mo, mas maganda pa rin. Yun lang. Sige, yung sabi nga nila kasi yung tinanong ako, sinagtanong naman sabi sa Barry Francis, tanong si Pastor Danny kung pwede bang magkatipan, boyfriend, girlfriend. Yun. Tapos ang sabi niya, ibang version, sa First Corinthians yun na kapag ang magulang ay pinayagan ang kanilang anak na dalaga na mag-asawa, mabuti. Pero kung hindi nila papayagan ang kanilang anak na dalaga na hindi mag-asawa, mas lalong mabuti. Pero nga yun kasi kapag ang tao na diba nagkaroon niya ng katipan, bali, mahali sa dalawa kanyang oras. Yung una sa Diyos at sa kanyang asawa. Pero kung ang isang babae o lalaki na ay walang asawa o walang katipan, bali, kailangan nga ang buong buhay niya may pupokus nga lang kay Kristo. Tulad nga doon ni Pablo, na ang ginawa niya nga, di ba, ang binata siya nun, ang ginawa niya ay pinokos sa kanyang asawa. Sino yung asawa niya? Yun nga si Kristo. Lahat nga ng oras niya pati pag-ibig doon ay binibig niya ay Kristo. Dagdag na. Ngayon, di ba po yung napag-share na po namin yung about sa marriage season? Di ba po sinabi sa verse na kapag mabuti naman po kung makakapag-asawa ka, pero mas lalong mabuti kung hindi ka mag-aasawa. Di ba? Hindi po nakalagay po sa Bible. Nakalimutan ko, 1 Corinthians po yun. 1:7. Na siyempre po kapag hindi siya nakapag-asawa, mas tutok siya sa pag-aaral ng Word of God. Tapos kapag napag-asawa ka, kailangan dalawa kayo devoted. Kasi kapag hindi kayo naging devoted,
maganda yung ano nyo, yung pagpapatakbo ng relasyon nyo. Tapos sinabi din na, ayun, na kapag magpapaligaw daw po, hindi daw yung, kunyari, ako daw po, pinaliligaw sa akin. Huwag daw po, kunyari ka po yun. Tapos ayun, kailangan po sa magulang daw po iaarap, hindi daw yung sa sarili mo. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari sa'yo. Mas alam ng magulang kung ano mangyayari sa future nyo. So kaya dapat gawin, isasabi mo sa magulang bago ipadaan sa'yo. Kasi, di ba po opo, sabi nga po di ba na, dapat ang unang nililigawan doon ay ang magulang. Tapos ayun, sinabi din na na kailangan na kapag ganun sinabi na. Na sinabi din na kapag yung may nakakilala ka sa tagalabas na parang nakakaano mo, tapos sa'yo, nag-aamos sa'yo, katulad na lang naging nakakahalbilo mo or nag-aagusto sa'yo, tapos sinisharing mo siya ng word of God, tapos biglang parang tinatanggi niya, hindi siya, hindi po yung lalaki siya. Hindi po, siguro kung mayroon na silang paano may gusto siya lang sa isang lalaki? Kung paano yun? Paano yung galit yung meron mo? Sunod naman po. Huwag mo sabihin, babae ng ikaw to dahil may gusto. Pero di ba kung may ganong babae? Opo, di ba? Sa panahon po ngayon, karamihan na babae na po naniligaw, lalo na po mas naman yung itsura. Pero kung babae yung lamang, wala na. Kasi yun, sabi ko na. Okay. Hindi, okay na po yun. Alam mo, punta sa si Marcos pa mamaya. Sino pa? Wala pa kami si Pastor Danny, Okay. Bawat aspekto gusto ko mag-comment. Huwag mo na patayin, huwag mo na buluhin. Dugtong lang ako. Nais ko lang. Sinong aware sa hukom? Taas naman. Isa po. May alam sa hukom. Okay. Isa yung LCM sa unang paksa nun. Hindi ko pa ginagamit yung term na hukom. Nagbigay ako ng mga kulyeto rito. Naalala niya? Anong year? 2000. Hindi ito. 2002 yung pabasa. 2004 yung kailangan training. Ito yung problema sa magulang. Hindi lang ng magulang spiritual. Alam niyo ba yan? Kung pumasa sa magulang, ikasan din pasado sa Diyos. Yan ang problema sa church natin. Pag hindi pa sila mature, pwede na lang maipasa ang believer. Naniwala kayo dyan? Pag malangkot ang magulang, hindi marunong mag-assert. Halimbawa na malangkot, na amo-amo sa anak. Tapos pag matapang anak, ayaw mo! Takot yung magulang. So, tinuturo ko na sa mga matapang. Mas matalas siya. Maamo rin yan, maamo rin yan. Kaya marami ng palo muna sa Diyos eh. Okay? So, malawag ang PTA, pero yung under PTA na LCM ng anak, kasi yung PTA na sarili niya, asawa niya. Pero yung anak niya na LCM, ang tawag dyan, Abrahanda. Turn natin ito, no? Itong Abrahanda, dali. Paano ko yung babae maniligaw? Babae may gusto. Naniligaw. Sige po. Ano yung sabi Francis? Kunyari, piniligo ka siya. Sabihin mo, pwede niligo sa ako. Hindi pwede. Sabi ni Mama Kishen na, hindi pwede. No? Sa lalaki ata. Sa lalaki? Kasi may pinipili si mama na Maganda ang layunin ng magulang. Maganda nga mamili. Ang problema, mature na ba yung magulang? Pwede ba kung tuong magulang? Alam niyo ba yan? Marami na kung tuong magulang ngayon. Ganito sis, makinig kayo. Kaya mahalaga hukom eh.
Baka yung standard nyo, hindi abot doon sa standard ng Panginoon. Baka maipasa ninyo yung lalaki, pero kikidnapin lang pala yung anak. I-work lang anak nyo. Pero hindi na siya gawain. Pero maganda sana sinabi ng magulang, uy, naliligaw anak. O sige, sige. Dali mo, ano mo sa isang Kaya nga sinasabi ko yung dapat gawin. dapat. Hindi naman yung parang Ayaw ko. Ang tunay, ang talagang sa Diyos na manliligaw, Yun. pag marunong nga magulang ha, ipapasa niyo agad sa hukom. Yun. Pag yung lalaki willing magpapasa sa hukom, Bakit daw hindi sa magulang? Hindi ka lahat matured. ang magulang hindi lahat matured. Hindi lahat maka-spiritual. Baka mo, dapat may mic tayo, no? Para nare-record yung boses niya. So, ang mali, dati, nung nagtutulutan ng LCM, kailangan aprobado ng magulang. Anak, makinig kayo mabuti. Subscribe niya to, i-post niya to. Pwede niya i-series man niya. Yung magulang, makinig kayo, hindi lahat ng magulang marunong mag-screen ng kapartner. Hindi lahat ng magulang tama ang abrahanga nila. Kaya pag hindi na pa matured na magulang sa hukom, sa PTA, magkonsulta kayo, magpag-guide kayo. Pag hindi kayo nagpag-guide, yan yung nangyari. Ilang taon na ako rito? So, 1998 hanggang 2008. 17 years na ako rito. Sa loob ng 17 years, marami na akong nasaksihan. Aprobado sa magulang pero napariwala. Bakit aprobado sa magulang? Siyempre, ang magulang may standard na sa liputan. May immaturity ang magulang sa laman. So yung magulang, kailangan magpa-submit muna sa training. Kung baka magpa-connect ka, magpa-guide ka, magpa-session ka, magpa-reconnect ka. Hindi, ito kaibigan. Paliwanag ko na agad yung kaibigan. Sabi ni Pastor, narinig ko kanina, gusto ko i-comment, bahaginan niyo. Yan yung basic. Pero, lahat ba ng kabataan kaya magbahagi? Hindi. So, kung mahina, huwag kayong babahagi. Ang dapat bumahagi, iba. Yung iba, yung mature, yung hukom ang magsabi, nagpapabahagi siya, tumatanggap siya. Yung hukom ang magsasabi kung pasado siya o hindi. Kung ikaw magbabahagi, pwede kang magaya ng serpente. Si Eva, siya ang nakipag-debate sa serpente. Paano daw yan? Depende daw. Kaya mag-mic ka, hapon mo na yung mic eh. O, dali ka sa muna, dali. Pinatay niya. Hello. Meron na. 5 minutes lang ha. Dali natin lang patang oras. Assist ka mic. O, i-mic mo na. Hindi mo kasi yung pasigay mo sa kanya, nakadepende sa pagkatao niya. Ganito, makinig kayo. Pag kayo babae, makinig kayo. Pag hindi kayo mature pero yan, hindi pa kayo graduate, pag nakipag-sharing kayo, ano pwede mangyari? Pwede sumakay yung, nakikinig ba kayo? Sidaan, pumunta na. Makinig mo. Sabi niya kasi marami daw siyang kaibigan. Tinatanong kung kaibigan o kaibigan. Eh, bakit nakikipagbiruan ka? Mag-focus mo na dito. Kinikilig ka sa mga birong gano'n. Oh. Focus. Parang sa session, kung kayo mag-direct focus dun sa ano sabi ko? Gulo-gulo ko sa'yo. Okay. Makinig kayo mabuti ha. Scribe niyo to. Mahalaga to ha. Pag hindi kayo mature, at ang sinishare nyo unbeliever, ano pwede mangyari? Kayo mahahatak. Alam niyo ba, either sister or brother pwede mahatak. Kung sister, pwede mahatak dahil natalo siya. Parang si Eva, tsaka si Pente. Natalo siya sa debate. Pag lalaki, pwede ba? Pwede rin. Oo, para supermodel yung ligawan mo, no? Tapos, unbeliever. Sumasakay kunwari sa'yo. Yung pala, hindi kaya hatid ka na.
Nakalikot ka na. Oh. Sakay mo po. So, makinig kayo. Mahalaga, pag hindi pa kayo mature, ipasa niyo yung sa hukuk na mature. Kasi pag yung magulang magsasala, magkikilapis, bahagi yun, depende yun. Pag yung magulang, lapit-lapit. Pag yung magulang nagtilapis, kailangan niyo pa rin idugtong sa hukom. Pag hindi, pwedeng makalusot. Alam ba, meron tayong sinesession dati. Pasado sa magulang, pero yung magulang hindi mature. Hindi tuloy. Tuloy mo na kayo, tuloy in. Paano pag babae ngayon maliligaw sa lalaki? Okay, babae manligaw sa lalaki. Okay, pag ano lang, may pag-asa kayo sa hukom. Pakinig kayo. Ikaw walang itsura masyado. Walang itsura? Makinig kayo. Turo mo ate Dodoy eh. Kahit na... Ganito rin sa sisters, no? Ayaw ko dyan. Alam mo, merong sister nagsabi sa akin, ayaw ko bigay sa hukom kasi ayaw ko sa kanya. Kunwari. Yung iba, ayaw lang nang maging mature eh. Ayaw lang niya maging spiritual. Yung iba naman, ayaw ko sa kanya. Iloloko lang ako ng sister na wala na rito. Nung pauwi kami mula sa sakali doon sa kabilang subdivision. Sabi sa akin, ay, ayaw ko ibigay siya sa hukom. Hindi ko naman siya gusto eh. Kumari pa. Hindi lang issue. Gusto niya magpalit-palit. Yan ang problema. Uy, makinig kayo ha. Sa school, palit-palit sila. Bakit palit-palit? Hindi nga sa Diyos eh. Ako niyo? Matakot kayo sa palit-palit. Matakot kayo sa ordinary school. Sister baby, matakot kayo sa ordinary school. Huwag niyo supportahan ng ordinary school. Kasi ang spirito doon, pinapapalit-palit kayo. Napapalit-palit yung mga Okay, may biruan pa doon eh. Ngayon, punta tayo sa babae gusto manligaw sa lalaki. Alam mo yung tulong ng hukom? Isang kahit ayaw, i-shoot mo pa mature, makakaligtas din. Kunwari, may lalaki, ayaw ng babae. Sabi sa akin ng isang sister letter D. Sabi doon, ayaw mo sa kanya. Sabi ko, pwede mo pa rin ibigay sa hukom, makakaligtas ka ng kaluluwa. Vice versa, kahit brother ngayon, ayaw ko na sa kanya eh. Ayaw ko sa kanya eh. So, bigay mo pa rin sa hukom. Kunwari, sa future, kung nag-mature siya sa Panginoon, hindi nga pipili niya sarili niya. Ganon. Kasi akala pag binigay sa hukom, mapapangasawa na agad. Yan ang mga dahilan dati kaya ayaw submit. Ang isa pang dahilan kung bakit ayaw submit, may maling motibo. Gusto na maglaro dahil natuto na sa school magpalit-palit. Ang sarap magpalit-palit. may maling spirit mo. Tama niya? Dahil lason yung mga barkada na unbeliever habang di pa mature. Sa school kasi, ang ginagawa nila, pag wala kang girlfriend, boyfriend, Out of place ka sa school pag wala kang girlfriend, boyfriend. Amen ba kayo? nagkakasawan ka eh. Bakit hindi kayo amen? Kasi, nagkakasawan ka. Wala bang girlfriend, boyfriend sa school nyo? Meron wala? Sigaw, meron wala? Okay, pagkaila yan. Realidad ng buhay yan. Wala yung pelikula. Ano na yan, nakabomba na yan. Parang pinupuli kasi. Hanggang trabaho. Parang nakakapagod magtrabaho tapos wala kang kapareha, tapos wala kang ginagawang ano. Parang si Adol. May experience na sa eskwelahan na parang iingiling ka pag wala kang boyfriend. Ingin ka talaga. Binangyari, wala trabaho ka sa eskwela. Wala ka pa naging boyfriend. Sabi, hanggang ngayon wala ka pa rin boyfriend. Parang, So, balik tayo sa topic natin. Ang topic natin, makakatulong sa inyo kung bakit. Kung kumang pwede niyong tulay, Siya magtitilatis. yung Eliezer, siya ang mamimili. Si Eliezer. Ano ba kayo? Yung Eliezer, ha? Ano ba kayo ng babaeng o ng lalaki sa pinigil? Hindi siya obligado. Kunwari, pumasa sa hukom. Hindi siya obligado na sagutin siya. Ang sasabihin mo lang sa hukom, sa nanliligaw, gusto mo siya ligawan. Bago mo siya pwede ligawan, magpasakot ka sa amin. Ayoko, hindi wala ka na. Gusto ko, pero chance lang yan. It doesn't mean sure. O ibig sabihin, kung magpapasakot ka sa Panginoon,
tinawag ka. Kahit tinanggihan ka sa future, hindi ka magre-reklamo. Pero balik tayo sa talagang gusto mo. Hindi mo gusto at gusto mo. Paano kung gusto mo siya? Mahalaga talaga sa Panginoon. Yung iba niyan gusto, lalong hindi sinabi sa hukom. Naging word nila, nagkasala na. Tama. Ano yung tanong ko, Father Francis? Paano kapag, kunyari, may nanligaw kay Shena? Sige, tumulong. Tama yan, mag-alala kayo sa Kunyari po may nanligaw sa akin, tapos, Tukupin niyo siya. ayun, sinabi nga, submit. Christian daw. Believer daw. May sarili siyang church. Hindi pa kayo magdadala pag hindi pa kayo mature. Pero kung kayo nyo dali. Pero ang importante, may pasa to. Makinig kayo ha. Pakaisip niya, isama na lang niya. May bala ka. Temporary para makilala ng buo. Pero hindi habang buhay kayo. Makinig kayo. Pwede kayo kung mature kayo. Mature na ba kayo? Sagot mo na. Sena, sagot. Mature na ba kayo? Hindi pa? Dito. Patrick, mature na? Hindi pa? Kami nanliligaw na nga. Sister Baby, mature na? Hindi pa? Meron na nanliligaw. Huwag kayo tuloy-tuloy ang mag-share. Magpapag-guide kayo sa hukom, paano sila sharean. Yung hukom majority mag-share. Ang hukom magbibigay ng paitulan, paano niya sila kakausapin. Kasi kung hindi, madali kayo madaya. Tuso. Malakas ang kagustuhan ng sanlibutan. So, makinig kayo ha. Ito yung manliligaw. Ito yung nililigawan. Pag hindi pa siya graduate maayos, dadaan sa hukom ang komunikasyon. Ang tawag, may text dati, kaya tawag natin doon dati, ikot text. Ibig sabihin, huwag kayo didirekta. Doon nyo malalaman kung malinis yung tao o hindi. Kasi kung yung tao, willing siya dumaan, umikot, then sincero siya. Pero kung gusto niya mag-over the backwards, magnanakaw yun. Magnanakaw ng kapulihan yun. Ayaw na niya dumaan sa hukom. Gusto niya, tayo na lang. Nagagawa yun. Pag dinala niya na sa school, ordinary school, nagdidirect sa akin, hindi na sinasabi sa magulang. Over the backwards lahat yun. Magagawa kaya na hindi sila makapag-direct sa talaga. Ganito, nasa magulang yan kung matutupad yung kumpletong training, offensive training. Magaganap yan. Alam mo ba nagaganap minsan yan sa ibang end-time? Lugi nga tayo eh. Kasi may mga lugar na medyo conservative pa. Pero hindi ko sasabing hindi sila makakawala sa una. Pero tumama lang na naunang na ano. I mean, halimbawa, magulang, okay naman ang magulang, citizenship ng magulang. Pantay talaga siya. Pero ang problema yung anak. Pero yung magulang pa, graduate sa hukom o hindi? Hindi. Sabihin natin na Ascetic lang, di ba? ascetic siya. Hindi pa yung graduate sa hukom. Yung mga ascetic, minsan may ascetic pero yung anak kulang sa training. Pag sinabing ascetic, doesn't mean graduate sa hukom. Pero usapan natin yung graduate sa hukom, hindi lang yan basta ascetic. Ano siya? Alam niya yung gagawin. Alam niya yung gagawin. Dahil graduate siya sa hukom, kahit hindi, masusupervise niya. Sanda ko lang yung tinatanong ni Inong nito. Kaya bang proteksyonan ng magulang na hindi magkaroon ng direktang usapan yung nanliligaw at saka yung nililigawan? Kung naganap ng magulang yung offensive training, matutupad yan. Kunwari, nakakagusto. Kung alam nila yung hukom, hindi sila walang pag-asa eh. Alam mo kung gumawa ng hukom, mahirap. Well, dati nagkagusto ko sa level 3. Sabi, yung taga... Kilala ko na yun. Sino? Albay. Kaka-cancer mo ito eh. Okay, mainitan. Nakamay ka po, hawakan mo na lang. Dapat na siya. Hindi yan. Nandun daw sa Angeles. Tapos meron silang joint fellowship. Wala kasi Bernie ko doon eh.
Tapos, meron parang may isang sister. Malupit. 3. Ngayon naging 4 na. Ngayon, may asawa na niya. Ngayon, tinitignan ko. Tapos, lumapit yung tatay. That's my daughter. Medyo English pa kasi parang Amerikano. So, hindi ko alam gagawin ko. Siyempre, hindi naman, later malaman na di ako tayo diba? So, ang gusto ko sabihin ganito, pag walang hukom, mahirap. Ang mga traditional, masyadong mahigpit. Higpit wala sa lugar. Hindi ba na sobrang luwag? Pag hindi mo babalanse, sobrang higpit, sobrang luwag. Ano? Lulusot. So, ang gusto ko sabihin, nakadalag naman ang hirap. Ang hirap kasi, hindi yun. Walang ganong teaching sa LCM. Actually, yung realidad ng LCM na, diretso na. Pero dahil mahigpit, pag walang alam, sobrang higpit na talaga. Talagang walang, kaya mong tatakas din na nakaw yun. Wala kang magagawa kung di magnakaw eh. Sabi ko kasi, Kasi di ba, tumatanan, di ba? yun yung right word na i-explain mo ngayon na ang asceticism, hindi talaga, bantay talaga, gano'n. So, Tama, yung asceticism higpit, pero yung higpit, pag walang revelation, pwede mawala sa lugar. pero hindi na kasi nila alam kung ano yung procedure eh. Kaya nga, mahalaga nga yung knowledge, yung revelation na to. Ngayon, pag alam niyo yung provision ng hukom, hindi naman sobrang higpit tulad ng bintang ng iba. Ang sa hukom, may pag-asa. Lalapit mo sa hukom, hindi na gugustuhan mo. Actually, sa end time, may konting ganun eh. Bago ka manligaw, magpapaalam ka muna sa pastor. Di ba? May konting hukom doon. So, yung pastor ang makikilakis. Di ba? Dito sa hukom, may pag-asa kayo, whether unbeliever, believer. Kahit hindi mo gusto yung tao, pasa mo, safe ka. Ayaw ko eh. Kung wala, ayaw, wala. Isipin, yung hukom ang nagiging tulay, maayos na tulay. Ngayon, tanong, kung walang hukom na tulay, meron pa bang tulay? Meron sa demonyo. Sabi kayo, may tulay na demonyo. May nanggagakot pa, may nag-iinganya pa. Sa school at sa trabaho at sa ibang lugar. So kung hindi magtutulay ang hukom, ang magiging tulay niya, Diablo, ito, kahit magdiretsahan sila, may nag-aanoy pa rin demonyo dyan. Kinakasal tayo ng demonyo. Sa pagiging worldly fornicator na kung anong feeling lang yan. So yung mga responsibility, yung mga pangangailangan, yung enjoyment sa word, wala. Yan ang i-ensure na hukom meron eh. Ngayon, ang hukom, hindi na necessarily lahat ng pagkakataon. Sister Mike, hindi lang ng pagkakataon na yung manliligaw ay babawalan. Ipangina mo o ikot na communication. Sabi mo Christian siya, pero sa pakikipag-usap sa hukom, very cooperative siya at malakas ang advancement niya. Pag minsan papayagan na yan. Papayagan na yan. So, case to case yan. Yung iba sobrang serpente, yung iba inosente lang. Yung iba talagang mature. Berayan siya kahit denominasyon pa siya. Di ba? Malalaman mo agad na hukom yan pag berayan yan agad eh. So, unti-unti bibigyan siya ng taunting. Hindi naman niya alam na yan ang tinitignan. Hindi niya alam yan ang tinitignan para maging Pero kasi isang young people, meron pang hindi ng pakalan. Lalaki yun. Kasi bakit kailangan pa naman yan? May mga ganyan-ganyan pa. Hindi ka nabigay pakalan. sa LCM o sa Oo, LCM. Karoon sila ng LCM. may ganyan pa. Magulang ba yun o anak? Yun. Anak. Siyempre, anak. Bakit kailangan pa yung mga ganyan? Dami, bawal pa mag-usap, bawal tao direkta mag-usap. Pira naman eh. Kaya nga kami kakagusto sa isa't isa. Sabi gano'n. Parang magkakaintindihan kami. Sagot naman ng nanay. Wala eh. Bakit meron kayo? Ginagato ka pa ng nanay. Kaya nga sabi ko, yung nanay, hindi porket pasado sa magulang, pasado na. Pag yan ang batayan mo, naulit lang yung history. Pasabot muna kayo kasi itutulong kung paano kayo maging biblical na magkasintahan. Paano yung tamang panliligaw o pag-ano? Right, Pastor, ito pinayo ko. Dinivert ko sa mabuting. Sabi ko, alam mo, kung pinayuhan ko siya, sabi yung nanay, harap ng nanay, sabi ko, alam mo, Brad, kung hindi dahil sa upo, nakatuluyan mo yung babae ko. Sabi ko, may kapatiran mo yan. Nakatuluyan mo siya. Anong buhay mo kayo? Sabi ko sa kanya.
na-realize. Na-realize niya na, ibig sabihin, Kung hindi siya napigilan ng hukom, kung ano yung buhay niya ngayon. hindi nga lang, natulungan talaga siya sa hukom, na makapag-desisyon siya ng tama. Actually, sa tinatagal ko rito, maraming natulungan ng hukom. Siyempre, pero hindi nga lang yan na testimony. Kaya ang kwento, masama ang hukom. Parang pinahamak daw. Pero actually, pahamak na yan, nahikayat, huwag sumunod sa hukom. Okay. Lapit sa mic. Sige, lakas mo yung boses mo. Okay. Unbeliever. Sa babae. Pwede daw po. Madadaan mo na sa may nagaan. Ang tawag mo na, i-context eh. Ganito, kung may disiplina ang anak at magulang, susunod sa sasabihin ng lalaki. Ngayon, kung cooperative ang babae, ganito, ipapatext, hindi pwede dumirekta mag-text yung lalaki dun sa babae. Pag nag-text ng direkta, over the back yan. So, pag susunod yung lalaki, magte-text siya sa hukom. Kung te-text siya sa hukom, at talaga susunod ng lalaki, hindi siya dumirekta. At yung hukom ang nagte-text doon sa... ang hukom na mag-forward ng message kung karapat-dapat. Kunwari, ang text niya nag-pray ka ba? Ano yung napag-aralan niya dyan? Pero kung text, pumanig ka na ba? Namibis kita eh. So, yung hukom na yung sasala dyan, pwede rin i-report na hukom na ito talaga tuso o mga ganyan. O hindi pa marunong. Siyempre, tuturuan na hukom yung nagte-text, mali yan. Ito yung tama. Nagte-training pa ng hukom yung manliligaw na unbeliever. May nangyari na encounter ko. Yung ganyan sinasabi mo, parang kay Eliezer. Ang nangyari, si Eliezer at saka yung nililigawan ng lalaki, sila yung nagkatuluyan. Meron nga ganun kasi hindi nga mature na hukom ang nangyari. Ayun tuloy. Sa mundo ng sanlibutan, kahit sino yan eh. Kahit yung tulay pwede eh. Di ba? Kahit yung Chopali pwede kay... yan yung serpente, no? Epiphany ng Diablo. Meron nga ganun. Ang gusto ko sabihin, hindi nga nag-submit sa hukom eh. Kung ayaw nyo i-submit, ganyan ang mangyari. Magpapalit-palit lang kayo. Hindi nyo alam ang saysay ng pag-relasyon. Sabi sa Bible, pag hindi mo pinag-asawa, mabuti. Pag pinag-asawa mo, mabuti. Pareho mabuti. Dahil depende kung nakasunod sa pamantayan ng Diyos. Kung hindi nakasunod sa pamantayan ng Diyos, hindi yan mabuti. Mabuting huwag siya pag-asawa eh. Ang pag-aasawa, mabuti. Makinig ka, meron gusto niya dagdag. Alam niyo ba yung pag-boyfriend-girlfriend ngayon sa sanlibutan, walang asawa yan? Hindi nila plano mag-asawa. Makinig kayo, brothers and sisters. Makinig kayo. Sa tingin mo, yung manliligaw mo, gusto niya asawa o boyfriend-girlfriend lang? Manliligaw daw ba? Boyfriend-girlfriend lang, di ba? Gusto na ba mag-asawa? Ibig sabihin, yung nanliligaw ng sanlibutan, hindi sincero. Tama. Nako nyo? Hindi niya layunin mag-asawa eh. Ang layunin niya, mag-boyfriend-girlfriend lang. Doon pa lang, ano na eh. So, hindi kayo ang magsasala, yung hukom ang magsasala. Baka hindi pa niya alam ano yung tama. Bigyan niyo siya chance na makarinig ng mensahe. Pag nakarinig siya mensahe, then pwede siya magpatuwid kung sincero siya. Kung hindi siya sincero, ayaw niya magpatuwid. Doon pa lang, malalaman niyo na. Marami ako nakita ka doon, babae, yung kay yung lalaki, yung ano ni Regine dati, LCM ni Regine dati, lumaan sa akin, later on, umayaw. Ibig sabihin, may ibang habol. Unbeliever ba yun? Unbeliever yun, diba? Isip ko yun, dati. So, maganda, no? Sinadmit. Kung sinadmit, minsan, gusto na rin ni Regine, direkta na lang. Gusto direkta. So, yung pag-direkta, yun nga, hindi kayo mature. Huwag kayo magsasariling diskarte. Ang nagsasariling diskarte si Cain. Di ba si Cain? Ang pastor na English na yun. Sa sandali lang ha, tapos bibigay ito sa sandali lang.
magulang ito ng pamilya. Okay. Ito mga kapatid, ang magulang, ang magulang, dalawang magulang. Merong magulang sa Panginoon, merong magulang sa sanlibutan. Sinabing sanlibutan, sa laman yun, walang alam sa mensahe ng Diyos yun. So ngayon doon sa mga anak, yung mga dalaga na mga kapatid o binata, kung merong manliligaw, huwag kayong maglilihim sa magulang sa Panginoon. Punta kayo, hindi kayo ng payo. Matapat kayo. Nay, tay, meron pong nanliligaw sa akin. Ano po ang payo ninyo? Magulang sa Panginoon nyo. Tsaka ng ipapayo, budyon. Ngayon, bilang ikaw na naglilingkod sa Panginoon, narinig ko kanina, papaano yan kung babae ang mangligaw? Yan, babae. Ngayon, kung atin pong susurin, baliktad yun ano? Baliktad eh. Pag baliktad, ibig sabihin laman yun. Ang layo na laman. Ngayon, bilang ikaw Kristiyano, liligawan ka, ganun, yun ang kanyang tamang kaparaanan, okay, huwag mong talikuran. Kasi ikaw nakakaalam eh. Ngayon, bilang ang alam niya laman, ang response mo sa kanya spiritual. Spiritual. Ngayon, yung spiritual na yun, maitutuwid mo siya eh. Maitutuwid mo siya. Ngayon, kung yun ang kanyang layunin, sa kalagayan ng kamalian ayon sa laman, di pahayagan mo ng mensahe ng Diyos. Pahayagan mo ha. Mature ka yun ha. Mature ka yun ha. Di ba naman kapag hindi ka mature, kumarong ka sa magulang mo. Sangguni mo ngayon. Ngayon sasabihin kayo ng magulang, ganito ang gagawin mo. Ha? Pahayagan mo siya. Ha? Nasalita ng Diyos. Kasi alam niya sa laman niya. Ngayon, ikilan ko lang ano. Okay? Ngayon, kung ang problema ngayon, kung ang magulang mo sa taga-sanglibutan, ikaw Kristiyano. Ha? Saka lalapit. Ha? Ngayon, ang gagawin mo ngayon, hindi na kayo Kristiyano, magulang mo yung taga-sanglibutan, meron kang tagapagturo. Huwag kang maglilihim sa iyong tagapagturo. Sasabihin mo sa tagapagturo ko, maging tapat ka para hindi ka magaya. Ngayon, kapag sinabi ng tagapagturo mo, ganito ang gagawin mo. So, pag sinabi ganito ang gagawin mo, nanliligaw siya, Kristiyano ka, taga-sanglibutan yun, huwag mong talikuran. Ngayon, ang pangunahin na ilagay mo sa isip mo, hindi yung laman, na gaya ng iniisip ng laman. Ang nasa isip, ang iniisip mo, yung spiritual na maligtas yan. Yan. So halos awig din. Ganun din kasi ang payo ng buong na huwag maghihim. Yung halimbawa may mga nagliligaw no, sa mga kabataan. Kababaihan. Lalaki, usually lalaki, nanliligaw sa mga kababaihan. Dahil sa nabanggit na anong gagawin. So, ang payo, kung magulang mature sa Panginoon, ipapayo ng magulang kung ano yung nararapat. Okay. So, ibig sabihin, hindi pwedeng ilihim or ang tawag doon, hindi mo rin pwedeng tanggihan. Correct. First, meron tayo doon, di ba? Correct. Hindi natin tinatanggihan yung naliligaw. Hindi natin pinadlock. O, di ba? Pero pa isa. Di Kristiyano ka ngayon. Tapos yung nanliligaw sa'yo, Kristiyano. Sabi na, Kristiyano siya. Di ang mangyayari niyan sa isip mo, Kristiyano ka, mas tama ako. Ang isip niya naman, tama ako. Di maghihilahan kayo. Tama? Maghihilaan. Ngayon, kung ang magulang mo ay wala sa Panginoon, sasangguni ka sa iyong pastor o sa tagapagturo mo.
Yung tagapagturo naman na yun, bilang magpapayo, ibigay mo lahat ng mga talata. Kasi hahanapin na nanliligaw, baka sa'yo lang yan. Saan talata? Para may ibang katibayan. Para pag-aralan kayo. Sa espiritual yun ha? Sa espiritual. Yan. Ngayon, doon makikilala, kung talagang yun ay sa Diyos. Kasi iibigin yung yung tama at aalisa, mali. O doon makikilala, kapwa kayo binib ng Diyos. Sasagutin ko yung tanong ni Carlito. Tama ka. May pag-asa ka sa hukom Hindi tatanggihan. Ulitin ko. May hinabol din si Pastor sabihin, kung mature ka. Kung hindi ka mature, huwag ikaw. Huwag muna ikaw. Magpa-mature ka muna. Habang hindi ka mature, ipasa nyo nga sa hukom Kunwari, pasa sa magulang na mature. Hindi mature magulang. Pasa rin. Kaya to be safe, lagi yung ka-coordinate yung hukom. Lagi kayong message. Yung hukom natin, Brother Francis, na hindi natin pinabawal na. Kaya kami pag-asa, may kaayusan. Kasi pag totally saradong hipit na ascetic lang, pwede magtakaw yan. Wala ka sa lugar, di ka kami naintindihan. Yun yung nagiging Mga kita pa naman sa TV na. nagiging effect, Brother Francis. Yan ang magiging effect. So, punta naman tayo sa huling sinabi ni Pastor. Alam mo, ito yung hapon natin. Di ba, may tanong, lagi bang i-context? Hindi. Minsan parang tulutan kung genuine Christian yan. Ibang denominasyon niya, iba yung aral niya. Pinasa mo sa hukom. Hindi siya takot makipag-usap sa hukom. May sharing sila. Gusto niya ipaglaban yung doktrina niya. Then malalaman mo kung yung taong yan, safe kausap. Dahil dalawa lang, Liberian siya o Nicolaitan siya. Pero hindi siya fornicator ng sanlibutan. Yung ibang denominasyon, siyempre, hindi totally walang kaano-ano, walang kapawal. Hindi kaya nga ganito. Yung zealous, whether Liberian or Nicolaitan sa denominasyon, magandang ka-sharing. Bakit? Kasi pag Word of God, ang pinag-uusapan nyo, kahit na hindi pa kayo nagkakasundo, alam nyo ba pwede lumago ang anak nyo? Sis, sasabihin ko na anong pag-asa nyo sa anak nyo. Kailangan mabarkada sila sa mga nag-share sa Word. Hindi Kristiyano-Kristiyanohan lang. Ang Kristiyano-Kristiyanohan, yung pwede magbarkadahan sa church. Yung kailangan mabarkada sila sa mga nag-share sa Word. Kahit na ibang kapanampalataya, dahil anak mo, hindi mawawala sa poder mo yan. Hindi niya itatalo ng anak mo. Gusto niya makasal sila na maayos din. Nga, gusto na ikulong sa kanilang iglesia. Di ba? Whether INK, ABO, sama niya. Pero ang issue nito, dahil anak mo, pwede mo pa i-train niya na, sige, naiipit. Maganda na maipit. Alamin mo yung sagot. Kung narin anak mo lukewarm, hindi. Alam mo na hindi siya makakatulong yung nagko-convert dahil pinipilit yung kanyang doktrina. Kunwari, at yung taong yan sumusunod din sa hukom. Naniniwala ako, pag denominasyon ng ibang aral, kahit mali, whether mali o tama, may sinceridad yan at hindi niya habol sirain yung anak mo. At makikipagtulungan yan sa'yo. So, yung mga taga-denominasyon, yan ang welcome sharing. Set up ang tawag yan. Dapat ng training natin sa anak natin, marami kayo ma-evangelize. Yung mga unbeliever, dahil wala pa silang alam, kung may gusto manligaw, pantay kayo. Pero kung yan nagpapatrain, dadaan din sa proseso. Pero paano kung may na-meet siyang denominasyon? Gusto rin natin i-set up sa denominasyon niya. Pag marami siyang ma-sharing na denominasyon, na-interview na siya share, yung aktibo yung zealous yung ascetic. Hindi ko tinutukoy yung denominasyon na Christian-Christianuhan lang, yung barkadahan lang. Tinutukoy ko yung mas init sa word. Yung mainit sa word, yun ang magandang maging barkada. Pag tuloy ang training natin sa pamilya natin, pwedeng makatulong yun na magtanong siya ng mga ibang doktrina. Magtanong siya ng paliwanag, lalong lalaga sa word niya. So, yun ang hanapin natin kabarkada. Kahit na ibang denominasyon.
O ibang end time. Pero, yung unbeliever ang bantayan nyo. Kasi unbeliever hindi nakikipag-sharing yan. Gagamitin, gigisingin lang yung laman ng anak nyo. Kunyari, makikipag-share. Yung malalaman ko nga, kung yung unbeliever, hindi naman unbeliever, maraming bala eh. Meron pang unbeliever, alam mo yung mga doktrinan na kaya na niya yung mabababaw. Nakikipag-sharing. Malalaman mo kung unbeliever o denomination yan. Okay, Chronic. Sana kayo isang testimony lang sa Chronicles bago mag-6. Palakpakan natin, Panginoon. Okay,